Magandang umaga po sa lahat. Andito na naman tayo sa pagsusuri ng Biblia. Ito po ay isang pag-aaral natin sa buong aklat na binigay ng Diyos para sa atin at dapat nating malaman ito lahat para ating mapag-aralan ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ang pinakauna po ay yung pagkikilala natin kay Panginoong Hesukristo at ang pagsunod ng kanyang mga utos sa atin so that we can live a life fulfilling His purpose, His mission for us on earth. So magandang pag-aaral po itong pagsusuri ng Biblia. In here, makikita natin yung buong pagpalagay natin the bird's eye view of the Bible. Itong surface, itong overall concept kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. And then later, kung meron tayong time, and I pray we can have time, the Lord will grant us more days and years, we will go on studying each book of the Bible. So, dito na tayo ngayon sa ating pagsusuri ng Biblia sa ikalimang aklat ni Moises na karaniwang pinangalan ng Deuteronomio. Pagpaumanhin po, I'm sorry to say na yung last na session natin ay pinangalanan natin itong Deuteronomio kasi may ibang mga translation na ganun yung binigay. Pero in most Bibles, Tagalog Bibles, ang ginagamit po ay Deuteronomio. So ito po ang gagamitin natin ngayon. So please change kung meron kayong notes, and later we will change also the slides. Now let us go immediately to what we have learned. Ito pong napag-aralan natin last week. Ang pangalan po ng aklat na ito sa English ay Deuteronomy o Deuteronomy. And then we have that in the Greek, Deuteronomion. Ito pong salitang Deuteronomion, ang ibig sabihin po ay pangalawang pagbibigay ng batas o pangalawang batas. Hindi po ito ibang batas, kundi pangalawang pagbibigay ng batas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa Hebrew po ay iba yung titulo. Napag-aralan natin na sa 5 mga aklat ni Moises, iba't iba po yung kanyang binigay na titulo, hindi base sa konsepto o context ng aklat na yon, kundi yung pinakaunang mga sulat o pinakaunang mga salita. Ay ang purpose po niyan ay madaling makita po ito kung hahanapin sa mga scrolls. Alam natin yung mga sinulat noon, katulad ng sinulat ni Moises, ay nasa scrolls. Dahil sa naka-scroll yon, ay hindi natin mabigyan o hindi nila mabigyan ng titulo na katulad ng ating mga aklat ngayon. So yung pinakaunang mga salita na makikita sa pagbukas ng scroll, yun po ang naging titulo. So dito po sa Deuteronomio, ang pinakauna po ay itong Divarim. Ang ibig sabihin po dito ay ang mga salita, and the words. So ito po yung naging titulo ng Deuteronomy. Now, ngayon, dahil nga dinidiscuss na natin nung unang linggo yung mga background ng Deuteronomy, si Moises po yung sumulat nito at sinulat po ito ng isang buwan bago sila tumawid po sa ilog ng Jordan papuntang lupain na pinangako ng Panginoon. Ito po ay nangyari noong ika-40 taon na paglalakbay nila doon sa ilang. At dahil nga noong panahon, sana noong pangalawang taon, second year ng kanilang paglabas mula sa Ehipto, pwede na sana silang makapasok. Andoon na sila sa Kadesh Barnea at ilang araw lang makapasok na sila sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Ngunit nagawang maghimagsik ang mga tao dahil nga yung mga spies, yung mga tiktik na pinadala ng
ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises doon sa Kanaan. Nung bumalik sila, sinabi nila, totoo nga yung sinabi ng Panginoon. Ngunit nakita din nila yung mga opposition, yung mga negative na mga bagay doon. Malalaki daw yung mga tao, mga mandidirigma daw, lahat sila ay papatayin kung papasok sila doon dahil nga yung mga tao ay very cruel, very violent people. At nung sinabi pa nila, yung mga walls ay very strong at hindi nila kayang talunin yung mga tao doon. Kaya ang nangyari, yung mga tao sa isip nila, bakit pa tayo dinala dito ng Panginoon? Bakit pa tayo dinala dito ni Moises na papatayin lang pala tayo pag tayo'y papasok sa lupain yon? Kaya marami sa kanila ang gustong babalik na sa Ehipto. At doon nagalit yung Panginoon. At sabi ng Panginoon, kaya ayaw ninyong papasok doon, ngayon, hindi kayo makapapasok. At hindi din kayo makababalik doon sa Ehipto. So for another 38 years, that made up 40 years, doon sila po naglalakbay sa ilang ng Ehipto, ng Sinai. So that yung mga tao na 20 taon pataas ay mamamatay po doon sa ilang. At doon po sa ilang na yon, doon kinuha o doon namatay yung lahat ng mga naghihimagsik. Ang mga papasok ngayon ay isang bagong henerasyon. Imagine yung mga taong doon na pinanganak sa ilang. Doon na ipinanganak pagkatapos umalis sila sa Ehipto. So hindi nila nakita yung ibang mga himala ng Panginoon. Hindi nila nakita yung mga ginawa ng Panginoon pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. At gusto ni Moises, at gusto ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na malalaman ng mga tao dito kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoon. Para pagtawid nila, pagpasok nila doon sa lupain na pinangako ng Panginoon, alam nila kung anong gagawin at palagi silang natatakot sa Diyos at gustong gawin yung mga iniutos ng Panginoon sa kanila. Ngayon tingnan natin yung outline ng aklat na ito. Una po, itong pagsusuri sa mga paglalakbay. Ito pong pagsusuri sa mga paglalakbay ay it's a recollection or ginawa po na sinabi ni Moises kung ano yung nangyari noon. At dito po ay isang makasaysayang panimula. Yung introduction po ni Moises ay parang isang historical account. Kinuha po niya o sinabi niya ulit kung ano yung nangyari sa kanila for 40 years. And so, yung mga taong papasok doon, ma-remember nila at malalaman nila kung ano talaga yung katotohanan ng nangyari. And in this, they were also able, kanila pong nalalaman yung kasaysayan ng Israel. Halimbawa, dito po sa Deuteronomio Kapitulo 1, sa 9, sabi po dito ng Panginoon kay Moises, at si Moises po ito. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos at narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang na makalibo pa sa dami ninyo ngayon at kayo naway pagpalain na gaya ng pinangako niya sa inyo. Paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. So dahil sa marami na po sila, yung sabi ni Moises, at ito yun din ang utos ng Panginoon sa kanya, na pipili sila ng mga pangulo sa bawat lipi, sa bawat tribo, para po maging yung mangungulo sa kanila, yung maging pangulo sa kanilang lipi. At tutulong kay Moises. Alam natin dito, si Moises ay matanda na. He was more than 100 years old.
at kailangan na niya ng tulong. Ngunit dito rin sa mga kapitulong ito, ipinakita dito kung kailan sila naghihimagsik. At dito natin malalaman na nung nasa Deuteronomio 1, sinabi po dito ni Moises yung mga nangyari. Dito po sa 19, sabi, "At tayo ay naglakbay mula sa Horeb at ating tinahak yaong buong malawak at kakilakilabot na ilang na iyong nakita sa daang patungo sa lupang maburol ng mga Amoreo na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Diyos sa atin. At tayo'y dumating sa Kades Barnea." O remember, ano itong Kades Barnea? Ito yung lugar na sana'y makatawid na po sila sa Kanaan. At aking sinabi sa inyo, inyong narating ang lupaing maburol ng mga Amoreo na ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito inilalagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap mo. Sampahin mo, ariin mo, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay. At kayo'y lumapit sa akin, bawat isa sa inyo, at nagsabi, tayo magsugo ng mga lalaki na unahan natin upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin at magbigay alam sa atin ng daang ating marapat sampahan at ng mga bayang ating daratnin. At ang bagay na iyon ay inakala kong magaling. At ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo na isang lalaki sa bawat lipi. At sila'y pumihit at sumampa sa bundok at dumating hanggang sa libis ng Eskol at kanilang tiniktikan. Sorry. At sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain sa kanilang mga kamay at kanilang ipinanaog sa atin, at sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, mabuting lupain ang ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Gayon may hindi kayo umakyat, itong sabi ni Moses, kundi nang himagsik kayo laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos. At kayo dumaing sa inyong mga tulda at inyong sinabi, sapagkat kinapuutan tayo ng Panginoon ay inilabas tayo sa lupain ng Ehipto upang tayo ibigay sa kamay ng mga Amoreo, upang tayo lipulin. Saan tayo sasampa? Pinapanglupaypay ng ating mga kapatid ang ating puso na sinasabi, ang mga tao ay malalaki at matataas kaysa atin. Ang mga bayan ay malalaki at nakukutaan ng hanggang sa himpapawid. At bukod nito ay aming nakita roon ang mga anak ng mga Anaseo. Itong mga anak ni Anaseo ay mga giants. Kasama na dito si Goliath. At ito ang sinasabi nila, kaya nagalit yung mga tao, naghihimagsik, at yon ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagalit din sa kanila, pinarusahan yung mga tao, at hindi sila nakapasok sa sinasabing lupain na pinangako niya para sa Israel. So ito po yung nangyari. Marami pang sinasabi dito. At dito po sa Kapitulo 4, makikita natin yung gusto talaga na ibigay ng Panginoon sa kanila, sasabihin sa kanila, para po hindi nila malimutan. Kasi yung mga taong sumunod ni Moises at yung naghimagsik, nakalimutan nila yung salita ng Diyos. Sinasabi na ng Panginoon, ako'y nasa sa inyo. Ako'y tutulong sa inyo. Ako yung lalaban para sa inyo. Ay ngunit nung nakita nila o narinig nila yung sinasabi ng mga tiktik, ng mga espiya, biglang nakalimutan nila yung salita ng Panginoon. At ito rin ang gusto ng Panginoon para sa atin ngayon, na hindi sana natin dadagdagan at babawasan, kundi ating susundin talaga kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Dito po sa Kapitulo 4, babasahin ko po ang versikulo 1 hanggang 2, at sinabi dito ni Moises, at ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking itinuturo sa inyo upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita ng aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan. Yon ang mangyayari
sa mga tao na hindi naniniwala at hindi natatakot sa Diyos. Dadagdagan nila at babawasan nila ang sinabi niya. At dito po sa pagsusuri sa mga paglalakbay, ito ang pinakaunang gusto ng Panginoon. Gusto nating suriin ang anong nangyari noon upang malaman ninyo na ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang lahat na sinasabi niya ay matutupad. Kung kayo'y hindi tutupad, kayo yung nasa disadvantage at hindi po ninyo fulfill, hindi po niyo magagawa yung mga sinasabi ng Diyos. Ngunit ang plano ng Panginoon ay matutuloy pa rin. Ngayon, dito po sa Kapitulo 5 hanggang sa 26, medyo mahaba po ito, ngunit nilampot natin, we group this together because it has one theme. Ano po ang tema na ito? Ito po yung muling pagsasabuhay ng batas at ito ang gusto ng Panginoon. Gusto niyang malaman yung pagsunod natin ay may pagmamahal, may pag-ibig at may pagsunod sa Kanya dahil tayo po ay mga anak niya at tayo po ay alam natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon, ano po itong mga sinasabi dito? Meron pong pag-uulit ng 10 utos. Ito po yung Diotero, yung pangalawang pagbigay. Binigay po dito ulit ang galing sa Exodo 20 at dito po sa Deuteronomio 5 ay sinabi po dito ang kautusan ng Panginoon. Sabi dito sa versikulo 6, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyo nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ito po yung nangyari. Kaya kailangan na tingnan natin na itong 10 utos ay hindi po ito one time na binigay lang ng Panginoon noong nasa Exodo. Sinasabi po ito ulit dahil gusto ng Panginoon na ating malaman ito. Ito po yung pinaka-importante na gagawin natin. At dito po natin malalaman na hindi po natin kayang gawin ito lahat. Ito po yung magtuturo sa atin doon sa ating Savior, the Lord Jesus Christ. So, yan po ang pinaka-importanting parte ng 10 utos sa buhay ng isang Kristiyano. At dito po, sinasabi din yung mga regulasyon tungkol sa relihiyon at bayan. Now, bago tayo pupunta dito sa Kapitulo 8, ibig ko pong ipakita sa inyo yung pinaka-importante pong bersikulo sa mga Hudyo at pati na rin sa ating mga Christians. Dito po sa Kapitulo 6. At dito po sa Kapitulo 6, sa versikulo 4, ay sinabi po dito at sinulat ni Moises yung pinaka-verse na kailangang i-memorize ng lahat ng mga Hudyo. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Pagkatapos nilang papasok doon na sila'y mga anak ng utos ng Panginoon, bar mitzvah, the son of the commandment, the son of the law, ito po yung minimemorize nila. Kailangan pong i-memorize ito sa lahat ng mga Hudyo. Walang Hudyo na hindi naka-memorize dito. At sinabi po, ito yung tinatawag na Shema. Itong Shema po ay isang salita na makinig o dinggin mo o hear o listen. Sabi dito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng inyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa inyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.
So makikita natin kung paano sinasabi ng Panginoon. Gusto niyang sasabihin, ituturo lahat na ito sa mga anak. At dito po, hindi na lahat na lang na parang 24 hours ang pagtuturo. Ito po yung pagtuturo hindi lang sa salita, kundi makikita po sa ginagawa ng mga magulang. At yan ay isa sa pinaka-importante po na bahagi ng pagtuturo na yung mga sinasabi ng mga magulang sa mga anak ay makikita nila in reality, no? Ay hindi lang isang pagtuturo tapos yung mga magulang pala ay ginawa din nila at nilabag din nila ang kautusan ng Panginoon, yung kautusan na tinuturo ng Panginoon sa kanila at sa mga bata. So mahalaga po itong ating ma-remember na ito po ay isang pagtuturo, hindi lang po sa na bawat oras, bawat minuto ay nagtuturo tayo sa salita ng Diyos. Dapat ay makikita ito sa ating mga gawa. Dito din sa Deuteronomy 7 ay dito pinakita ng Panginoon yung isa po ito sa bibigyan natin ng pansin mamaya. Ngunit bago natin malimutan ito, gusto kong ipakita sa inyo yung dahilan kung bakit sila binigyan ng pabor ng Panginoon. Hindi sa kanila, kundi dahil sa tipan ng Panginoon. At ito rin ang dapat nating malaman, maintindihan, dahil marami sa atin na mga Christians ay nalimutan na we are not worthy of God's favor. Akala natin yung ating kaligtasan ay dahil tayo mababait, may ginawa tayong mabuti, at ito yung mga ginagawa natin for the Lord. No, it's not of our own. Hindi po sa atin. Kaya kung malalaman po natin ito, mahalaga po na ating pagsikapan na ibibigay sa Diyos, hindi sa pagbabayad. Hindi naman tayo pwedeng magbayad sa ginawa ng Panginoon sa atin, kundi makikita ng Panginoon yung totoong pagbigay ng importansya sa ginawa niya sa atin. If we take it lightly, parang isang easy way lang, bigyan ako ng Panginoon ng kaligtasan, pagkatapos okay lang, pwede lang akong nakaupo, pwede akong babalik sa sanlibutan, pwede akong gagawa ng kahit ano, ay hindi talaga naintindihan ng tao. I doubt if he has that salvation. A person, isang tao na talagay binigyan ng Panginoon ng kaligtasan, ay isang taong alam niya na siya sana ay papuntang impyerno. At dahil binigyan siya ng biyaya ng Panginoon at naawa yung Panginoon sa kanya, siya niligtas. Binigyan siya ng faith to believe in the Lord Jesus Christ. At yan po ay isang malaking parte na sa buhay niya na gusto niyang ibigay lahat para sa Diyos ang kanyang buong buhay. Katulad ng sinabi ng isang misyonaryo doon sa China na sinabi niya, kung meron akong 1,000,000 buhay, kung ibibigyan ako ng Panginoon, alam niyang wala. Ngunit kung meron man, ay ibibigay niya ulit ito sa Diyos. Hindi pa nga enough yung kanyang buhay na 1,000,000 henerasyon o 1,000,000 beses na magbigay siya sa kanyang sarili for the Lord's sake, to pay or to equate, hindi naman tayo makabayad, but at least mapapakita natin sa Panginoon na tayo talaga'y nagpapasalamat sa binigay niyang kaligtasan sa atin. So doon tayo sa mga regulasyon tungkol sa relihiyon at bayan, at dito po at diyan po sa Kapitulo 22 hanggang 26 meron ding regulasyon pantahanan. Ito po pantahanan at personal. Tungkol po sa mga regulasyon sa relihiyon at bayan, ay makikita natin na dito po sa Kapitulo 8 ay binigay ng Panginoon yung kanyang mabiyayang pakikisama sa atin. Ito yung relasyon ng Israel sa Panginoon. At binigyan po sila ng warning. And dito po sa Kapitulo 8:1, ang lahat ng utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok
at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. At ma-remember ninyo, ito po yung ginamit ng Panginoon. Ginamit po ng Panginoon Jesucristo ang salita. Galing po sa Deuteronomio nung siya ay nasa isang panahon, he was tempted by Satan na may 40 days na po siyang nag-fasting. At alam natin siya ay tao, nagugutom siya. Ngunit yung sinabi ni Satan sa kanya, yung bato, kaya mo naman niyang gawin na tinapay. Kaya nga niyang gagawa ng tinapay kahit wala diyan. Yun pang ang may material na. Ngunit ayaw po ng Panginoon. Sabi niya, hindi po yan ang aking gagawin. Dahil kay isang diablo, hindi po ako susunod sa salita mo. At lalong-lalo na hindi po yan ang pinaka-importanting bagay dito sa mundo. Hindi po na kailangang merong palaging tinapay. Ang pinaka-importante pong tinapay sa buhay at sa kaluluwa natin ay ang salita ng Diyos. Ay, yan po ang pinakita dito sa Deuteronomy chapter 8. Dito po sa 9 ay inulit ni Moises ang kasaysayan ng 2 tapyas na bato at ang guyang ginto. Ito po yung golden calf na ginawa nila ni Aaron at doon po nagalit yung Panginoon. Hindi ko pala nabasa sa inyo yung kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8. Gusto kong basahin ito para hindi naman ito makalimutan. Mamaya babasahin naman natin. So, okay. We can continue. Dito po sa verses o chapter 12 to 21 ay pinakita ng Panginoon through Moses ang mga tagubilin para sa buhay sa lupain. Pagkatawid nila, kailangan nilang malaman kung anong gagawin doon. Hindi po sila gagawa ng kahit anong gusto nila. Kaya dito po sa kapitulo 12 ay sinabi ng Panginoon kung ano yung dapat na ihahandog nila sa Panginoon pagtawid nila doon. Halimbawa dito sa kapitulo 12, ito po yung sinabi ng Panginoon through Moses. Ito ang mga palatuntunan at mga kahatulan na inyong isasagawa sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw na inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tunay na gigibayin ninyo ang lahat ng mga dako na pinaglilingkuran sa kanilang Diyos ng mga bansang inyong aariin sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa ililim ng bawat punong kahoy na sariwa. At iyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaala-ala at susunugin ang kanilang mga asera na sa apoy. At inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Diyos at inyong papawin ang kanilang pangalan sa dakong yaon. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos kung sa dakong pipili ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paruroon at doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, at ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong mga kamay, at ang inyong mga panata, at ang inyong mga kusang handog, at ang mga panganay sa inyong mga bakahan, at sa inyong mga
kawan. At dito po sinabi ng Panginoon na kailangan nilang sisirain yung lahat ng mga idol worship doon po sa Kanaan. Dahil po yung nakatira noon, bago sila tumawid doon, ay mga Amoreo, yung mga Canaanites. At dahil sila po ay mga idolatrous, marami pong mga bagay doon na sinasamba nila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa mga ganong klaseng mga larawan at mga anyo, sisirain niyo po yan. At dito sinabi ng Panginoon na sila po ay maghahandog sa Kanya. So ito, marami pang sinasabi ng Panginoon. Meron ngang isa sa pinaka-importante dito ay nasa 13 na kailangan talaga nilang mag-ingat. Dahil dito ay susubukin sila ng Panginoon. Merong mga huwad na propeta ang papasok. At yung mga huwad na propeta ay magsasabi ng mga sinungaling at mga ibang mga doktrina. Kaya sinasabi dito sa Kapitulo 13 ng Deuteronomio at magandang ehemplo po ito sa atin na tayo po ay kailangang ating pagsikapan na hindi po tayo ma-deceive ng mga huwad na propeta, huwad na mga guro. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin na mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari sa kanyang pagsalitaan ka na sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. So ito ang gusto ng Panginoon. Gusto niya na sila ay susunod sa Kanya. Gusto ng Panginoon na sila ay maniwala at gagawin ang lahat ng mga utos ng Panginoon. At ito ang magbibigay sa kanila ng protection against idolatry or against the gods, the false gods. So kung may papasok pong mga huwad na propeta, sabi po ng Panginoon, huwag kayong maniwala. You have to measure their words, measure the things na ginawa nila doon po sa salita ng Diyos. Ano po yung relasyon ng Israel sa Panginoon? Ito ay sinasabi niya dito sa 8-11. Ito po yung sinasabi natin kanina, yung babala laban sa paglimot ng Panginoon ay may mga huwad na propeta dito po sa Kapitulo 8. Sa Kapitulo 9 po ay may paglalarawan ng paghihimagsik ng Israel sa nakaraan. Binalik tanaw ni Moses yung mga ginawa nila against sa Panginoon. At ito'y mag-remind sa kanila kung gaano sila ka-rebelyoso sa harap ng Panginoon. At ang Panginoon naman ay gaano ka-faithful kahit na sa mga ginawa nila. Na ang Diyos ay nagdala pa rin sa kanila papuntang Kanaan. Katulad sa atin ngayon, tayo mga makasalanan, alam natin na araw-araw tayo gumawa ng kasalanan. Ngunit ang Diyos ay isang Diyos na totoo. At sinabi niya na siya po'y magliligtas at yung kaligtasan na yon ay eternal. Hindi po isang kaligtasan na mawawala. Yan po ang faithfulness ng Panginoon kahit alam niya na tayo makasalanan. Hindi naman na gusto natin gagawa ng mga kasalanan, kundi yun po ang talagang inclination ng bawat tao kahit na isang Kristiyano. Ngunit tayo mga Christians ay we sin less as we continue to follow the Lord. Meron ding mga payo na dapat ang mga tao ay matatakot at mahalin ang Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. Ito
Ito ang dapat nating pag-isipan din sa ating buhay Kristiyano. Tayo ba'y sumusunod sa Kanya? Tayo ba'y nasa kalooban niya? Tayo ba'y gumagawa ng anong gusto ng Panginoon sa atin? O tayo sumunod lamang sa gusto natin? O ano yung gusto ng ating puso? Kumbaga sinasabi nila, follow your heart. Iba po yan. Hindi po yan ang tama. Dahil yung puso natin, yung heart natin is deceitful above all else. Don't follow a deceiver. And that's your heart. And if we are truly born again, the Spirit of God, ang banal na Espiritu po yung mag-guide sa atin. Kaya importante na malaman natin na tayo po ay nasa Panginoon talaga. Now ngayon, meron din dito yung mga tagubilin para sa buhay sa bagong lupain. Itong mga tagubilin ay para po malalaman nila kung ano talaga yung purpose ng Panginoon pagpasok doon, anong gagawin nila, ano pa ang dapat nilang gagawin pagkatapos sila makapasok. Meron po mga tagubilin para sa buhay sa pagsamba. Pinakita po dito kung paano yung tao magsasamba sa Panginoon. Halimbawa, sa Kapitulo 16, dito pinakita yung 3 important feasts. Ito yung kapistahan. May 30 kapistahan na sinasabi dito. Una yung Passover, pangalawa yung Feast of the Harvest na sa atin ngayon, Pentecost. At yung pangatlo ay ito yung kapistahan ng Tabernakulo o the Feast of the Tabernacle. That is a time na they have to remember the time they went out from Egypt. So doon po sila matutulog sa labas, hindi po sa kanilang bahay. And that is to stay under the tent. Tabernacle is a tent. And so they will experience kung ano yung mga nangyari sa mga magulang nila. The past generations of Jews, they must remember them. And then dito po sa 16, 17 hanggang 18 ay may tagubilin para sa pamumuno. Ang Diyos po ay isang Diyos na may pagmamahal sa kanyang mga tao at lalong-lalo na sa mga tinawag niya na maging mga pinuno, mamamahala sa kanyang mga anak dito sa mundo. Meron pong mga taong tinawag na maging pastor, may mga taong tinawag na maging guro ng salita ng Diyos. At sila po ay may special na calling ng Panginoon. At dahil sila ay tinawag espesyal ng Panginoon, sabi po dito, kailangan ng mga Christians ay ipamahagi din at bibigay din sa kanila ang dapat nilang mga kailangan. Hindi natin sila pababayaan na magugutom dahil wala silang mga ginawa, kundi tayo na naging recipients na nakatanggap po ng mga blessings through them, tayo po din ang desire to help them, tutulong sa kanila para po mapatuloy nila yung mga utos ng Panginoon sa kanilang buhay. Pagkatapos nito, meron din mga tagubilin para sa kaayusan ng lipunan. Ito po ay galing sa 19 to 21. At dito yung mga utos katulad ng mga nakikibaka sa Diyos at katulad ng mga gumawa ng mga mga krimen na meron ditong mga utos o mga batas na hindi nila dapat gawin at kung ito'y mangyayari ignorantly, meron pong provision yung Panginoon para sa kanila. So ganun po yung Diyos, no? Hindi siya isang tao na walang standard. Kung ano lang gusto niya, yun ang gagawin niya. Kung sino yung i-punish, yun. Ngunit ang Diyos ay hindi po. He is very fair, just, and righteous. So ngayon, tingnan natin itong nasa 22 to 26. Ito po yung mga regulasyong panlipunan at personal. May iba't ibang batas po dito na sinabi ang Panginoon
mga batas katulad ng kabutihang asal, mga batas na yung mga taong pumapasok sa kapisanan ng Diyos, anong dapat nilang gawin, at yung sa kahit na yung mga pagbabawa, no, ay merong mga kautusan at kailangan na gagawin nila ito for the purpose of separating themselves para po sila ay iba talaga kaysa mga tao na nasa paligid nila. At kailangan yon para malaman ng mga tao sa mga ibang lipi na ito ang Diyos, Diyos ng Biblia, Diyos ng Israel, Diyos din ng mga Christians. And they also will be encouraged, be moved na magtanong, at sana yan ang pamamaraan na sila po ay magkaroon ng kaligtasan in the Lord Jesus Christ. So may mga tagubilin para sa kaayusan ng lipunan. Isa pong halimbawa dito ay yung mga bayad sa kaupahan, yung mga maling paghatol, batas tungkol sa paghihiwalay. Ito po yung mga dinidescribe dito ni Moises. Dito po sa Kapitulo 25, meron pong paghatol sa mga tao na may ginawang krimen, lalong-lalo na sa kanyang sariling pamilya. At dito po sa 26, meron po yung paghandog ng unang bunga. Ito yung importante na gagawin nila dahil yung first fruits, offering of the first fruits, ay isang mahalagang pagbibigay ng glory or praise sa ating Panginoon dahil siya yung nagbigay nito. Alam natin na wala tayong magagawa. We sow, we cultivate, but the bearing of the fruit is of God. So we should remember that. And as we remember the offering of the first fruits, we have the assurance to know na ito talaga ay galing sa Panginoon. Lalo na sa kanila. Dahil nga, nung time na yon, yung tumawid sila, hindi sila nagtanim. Yung mga tinanim doon ay sa kanilang mga kalaban. Yung pumasok sila, ready for harvest na. Kumbaga, they came in, pumasok sila sa lupain ng Kanaan. Wala silang kahit anong produkto na makapagbigay sa kanila ng pagkain o for survival dahil hindi sila nagtanim eh. Hindi din sila anong mga ginawa nila. They were just walking from one place to another. Ngunit ngayon, pinakita dito ng Panginoon, ito ang isang harvest na hindi ninyo tinanim, isang harvest na hindi kayo nag-cultivate. It is a harvest that is given freely ng Panginoon sa inyo. So kaya, yan ang dapat nilang malaman. Meron ng ito yung mga bunga at ikapo sa lupain, the tithes and offerings that must be offered. At merong mga tipan. Ito pong tipan na ito ay hindi po isang tipan na mag-negate o baga maging opposite sa mga sinasabi nila noon o sinasabi ng Panginoon noon. It is emphasized, highlighted here because these are important covenants for them to understand, to realize kung ano ito. And dito po sa 27 and 28, ito po yung pagbibigay description ng mga curses at blessings ng through this covenant. So dito po sa 27, hindi nyo madaling makita dito yung salitang cursed o sumpain ng taong gumagawa ng larawang inanyuan, sumpain yung sumira ng puri sa kanyang ama, sumpain yung bumago ng muhon ng kanyang kapwa, sumpain yung magligaw ng bulag sa daan, at so on and so forth. So ito po yung pinakita ng Panginoon. He has this covenant, hindi po isang bagong tipan, kundi isang tipan na magbibigay ng dating tipan ng strength and more accurate na pag-interpret sa anong sinulat doon. At importante ito, lalong-lalo na sa ating mga simbahan ngayon. Importante po na may parang isang aklat tayo
And we thank God na dito po sa Bible Presbyterian meron tayong primer or a book that will guide how to discipline a person who was from our church at ngayon umalis, pumunta ng ibang simbahan. We have the burden also to reach them out, but as long as they will reject and they will deny the offer of coming together as part of the family, then we can leave them off. At yan po ang gustong ipamahagi dito ni Moises sa 27 to 30. There are curses, there are also blessings. Now, hindi lang yan ang tipan na pinag-usapan dito, pati yung tipan sa Moab. Ngunit dito po sa Kapitulo 30, meron pong isang kaibang binigay dito ng Panginoon through Moses. Ito po yung tapat na paalala at pangako. Isang pagtatapat, ng Diyos through Moses kung ano yung gusto niya para sa atin at sa kanilang mga Hudyo at sa atin na rin. Sabi dito, at mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo at iyong mga didili-dilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong sundin ang kanyang tinig ayon sa lahat ng iniuutos ko sa iyo sa araw na ito at ninyo at ng iyong mga anak ng iyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. So ito rin, just like in Deuteronomy chapter 6. So ito po yung mga tipan, alam natin may pagpapala at sumpa kanina sa Mount Ebal at sa Mount Gerizim. Meron ding isa pang tipan at yung tipan na yon ay hindi isang tipan just like the agreement that Abraham entered. It is an agreement of some things na pwedeng gamitin nila once they are in the land of promised. Okay? So, ito po yung gusto ng Panginoon. Meron pong mga pangwakas na mga pangyayari. At ito pong pangwakas na mga pangyayari ay yung reason, dahilan kung bakit maraming mga scholars ang magsasabi na hindi talaga si Moses yung sumulat ng Deuteronomy, or it could be na si Moses ay hanggang verse or chapter 29 or 30. At itong nasa 31 to 34 ay mga bagay na hindi na sinulat ni Moises. Siguro si Joshua yung sumulat. Pero hindi natin ipagkaila na sinabi din ng Panginoong Jesucristo na in first 5 books are written or were written by Moses. And if this were written by Moses, then sino bang mag-disagree sa Panginoon? Mas alam niya. Hindi siya isang tao, isang makina, isang kahit anong influensya. He is God himself who is omniscient, omnipotent. He is also omnipresent. So kung ito po ang ibibigay niya, ito po yung maglalarawan na ang Panginoon ang talagang nagbigay ng salita na ito. Sinulat ni Moises kahit na yung kamatayan niya. At yan natin makita ang humility na naman ni Moises, na kahit na alam niya na itong mangyayari sa kanya, ganun pa rin yung kanyang loyalty to the Lord. So from verse 31 to 34, ito yung mga pagbabago ng mga pamumuno. By the way, in chapter 32, there's a long read of a psalm. It's actually a song of Moses. And you can read that for yourself. It's a good reminder of how God is so good to us, and then tayo po ay kailangan nating ibalik sa Kanya ang ating pag-aaral, ang ating mga buhay, ang ating mga trabaho, at lahat ng mga ginagawa natin.
Ano ba yung mga huling pangyayari sa buhay ni Moises? Kaya yung mga ibang scholars masasabi nila hindi talaga si Moises ang nagsulat nito. Ito po yung mga tagubilin para sa kamatayan niya. Na mahirap ikaw yung nagsulat para sa kamatayan mo. Ikaw yung nagsulat kung anong gagawin para sa kamatayan mo. Meron mga tao ngayon na gumagawa sila ng will and testament bago po sila mamatay para po hindi mag-away yung mga anak. Ay dito po ay sinabi din ng Panginoon kung sino yung maging maging substitute o magpapatuloy sa gawa ni Moises dahil siya po mamamatay na at yan po ang focus ng iba. Ngunit meron din pagpapala ni Moises. Ito po yung mga blessings po sa kanya at meron ding yung ang pagkamatay niya para tayo po malalaman natin, makita natin ang talagang ginawa ng Panginoon at kung ano yung gusto ng Panginoon para sa kay Moises. Siya po'y namatay doon sa Mount Horeb noong bago pa tumawid sa River Jordan papuntang lupain na sinasabi po ng Panginoon sa kanila. Meron po tayong very short, isang maikling pagbubuod kung ano talaga yung ating malalaman dito sa Deuteronomy. Isa po nito ay yung inutusan ng Diyos ang mga Israelita na tandaan. Ano bang dapat nating tandaan dito sa Deuteronomy na mga character at mga yung identity po ng ating Diyos? Una po ang yung kanyang katapatan. Na kahit na yung mga for 38 years that He was punishing that old generation, He is still faithful to the new generations because they were not conscious nung nagrebelde yung mga ibang mga matatandang tao. So ito po yung katapatan ng Diyos. Hindi po siya namimili. Siya po ay matapat sa lahat at ito po ay of course through the Lord Jesus Christ. Yung pagpapala ng Diyos, the blessings of God. At so yan po din ang ating makikita na yung mga blessings na ito ay talagang they are for Moses and also for the people of God. Imagine they have all the manna daily, water following them, pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Meron din yung kautusan ng Diyos. At ito po ay binigay ng Panginoon sa atin, hindi po para babalik tayo sa dating mga ginawa natin na masama, ginawa natin na hindi mabuti. Ito po yung kautusan ng Diyos na gustong malaman ng Panginoon sa atin para po masusunod natin yung plano ng Panginoon para sa buhay natin. At lastly ay ang kanyang babala. Na huwag kayong makipag-join sa mga simbahan, denominasyon na talagang walang paniniwala sa Diyos, sa Panginoon. At kaya walang mangyayari din para sa kanilang buhay. Dapat sana, in the beginning, they should first confess the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, and then they can have this privilege to remember, to understand, even to memorize kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. There are warnings, okay? May mga pagtukoy po kay Kristo dito. Una, nakikita natin kanina, ito yung pangunahing pagtukoy ng Panginoon kay Kristo, yung pangailangan niyang perpektong pagsunod sa kautusan ni Moses. Ay wala ni isang taong makasunod, di ba? Wala ni isang tao makasunod po na perfecto sa kautusan ni Moises dito. At kaya dahil walang makapagbigay ng tama at eksakto na pagbabayad, that hindi din tayo makabayad kahit isa, kailangan na may magbabayad dito. Ayan po ay si Panginoong Hesukristo.
Isang pagtutukoy rin na pwede nating ma-remember ay itong nasa Hebreo 10:10. At walang katapusang paghandog na kailangan sa ikatutubos ng kasalanan ng tao ay binigyan katuparan sa minsanang paghandog ni Kristo. So ito pong lahat galing sa ginawa ni Adam and Eve hanggang sa pinakahuling tao dito sa mundo na pinili ng Panginoon. Sila po ay patuloy na dito makita natin na may minsanang paghandog si Kristo para sa ating mga kaligtasan. Hindi po na gagawa tayo ng ganyan, gagawa tayo ng ganito at para mailigtas tayo. It's only by faith in the Lord Jesus Christ and we can continue on to move kung kahit na anong gusto niya. Isa po dito ay isang malagang yung pagbabalik tanaw sa kabutihan ng Diyos. Dahil kung ma-remember natin yung kanyang ginawa sa buhay natin, we can really not sit down and do nothing. We can continue on, do the work of the ministry. Dahil yan po ang nakikita natin sa ating paligid at yung utos ng Panginoon para sa buhay natin. So, kailangan nating ma-remember the past, kung ano yung mga magandang sinabi ng Panginoon sa atin so that we can continue on to do His will. May isa pang practical na aplikasyon dito at ito ang sa isip ko isa sa pinaka-importante dahil nga kung wala tayong high view of God's Word ay ito yung mangyayari. May dagdag bawas. Dito po ay may warning. Ito yung binasa natin kanina at kailangan na ating pag-isipan at palaging nasa puso natin. Meron pa isang aplikasyon dito, yung nasa Kapitulo 7. Sinabi po dito ng Panginoon, hindi po dahil sa inyo, hindi po dahil magaganda kayo, hindi po dahil mga intelihente kayo, hindi po na dahil ganyan o ganito. Ito po ay binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. At yan po ang pabor na binigay ng Panginoon para sa atin. Hindi po ang tayo'y nakakuha ng pabor sa Panginoon dahil sa ating puso, sa ating buhay. Ito po ang ating lesson ngayon, and I pray na sana as we go on at natapos po natin yung 5 aklat at next week po ay papasok na tayo sa aklat ni Joshua. Sana po na intindihan natin yung mga mahalagang bagay tungkol po sa Deuteronomio. Yan po ay sinasabi ng Panginoon through Moses to help them understand and to help us understand also kung gaano kamatapat yung Panginoon, ano yung ginawa niya sa atin at anong gusto pa ng Diyos para sa atin. At yan po ang gusto nating malaman as we continue on to read God's Word. So I pray that you will come early next week and so we can have again our sa ating Sunday school yung pagsusuri ng Biblia. Maraming salamat po.